Kaya naman, ang tanong ng bayan, mabubuksan pa kaya ang selyadong kahon ng BIR? Kaya naman, para samahan tayong sagutin ang tanong na yan, makakasama natin si House Prosecution Legal Spokesperson, Attorney Benjamin Tolosa Jr. Welcome to the show, Attorney Tolosa! Thank you. Welcome. Thank you. Para kung congressman na. Thank you for having me here. But, Marami nagko-comment online na Attorney Tolosa, ikaw raw ang pinakamagandang lalaki sa prosecution eh. Wow. Totoo ba yun? tingin ko siguro papasalamat ako sa nanay ko at ate ko. Malamang sila na nagsabi niyan. Paki-comment lang, nanay, ate, para dumami po, hindi lang aanim yung nanonood sa amin. Tapos send stars na rin. and I heard that congratulations are in order, Richard. thank you so You're a much. very distinguished counsel, of course. Congratulations. Officially innocent na. You've always been innocent. Pwede pa mag-MR, huwag ka magpakaano dyan. Behave ka muna, behave ka muna. Tama. Galing pa, counsel na counsel ang datingan Napagod kami. Attorney Tolosa, kamusta naman ang experience being in the private prosecution the past, anong araw na ba tayo? 6 na araw na? Yes, six 6 trial days, days going on tayo. the 7th day. So kwentuhan mo muna kami, kamusta naman ang experience being a private Well, prosecutor? it's been very interesting. No? I think ang malaking difference dito, no, sanay tayo dun sa litigation sa court. Pinagkaiba dito, no, should always be aware, hindi lang ito sa tulad sa husgado, kausap mo lang kabirang party at ang court, no, dito buong bayan ang nanonood. So when you're presenting evidence, you're presenting oral arguments, dapat aware ka, no? Hindi lang dapat maiintindihan ng korte, pero lahat ng mga kababayan natin nanonood. So yan, I think, ang malaking distinction na kailangan nating Kasi ano to first maging social aware, yes, media maging- era impeachment Correct. trial din ito. No? That is true, The that's true. metabolism, the way the audience absorbs it, medyo iba siya sa mga previous cases, no? That's Anong aabangan natin sa Lunes, Attorney Tolosa, after the oral arguments, di ba? Siyempre, hindi ko maintindihan yung mga argument nung Sabado, pero baka, nung last week no? Naiinis ako doon sa mga depensa nung, of course, defense. Pero siguro, ginagawa lang ng trabaho nila, naghahanap buhay, no? Pero anong fearless forecast at anong aabangan namin sa Lunes? Well, malakas ang pananalig namin, no, na nakabatay sa matibay na legal basis yung aming request for issuance of subpoena. Nakita naman natin, napaliwanag na mabuti ni Kong Sheljok, no? Anong legal basis namin? This is grounded on constitutional provisions, pati ho yung mismong mga laws concerning bank accounts, AMLAC records, no? Lahat ito, maliwanag naman na pwede, no? In fact, for example, let's go to bank secrecy law, no? Maliwanag dyan, expressly provided, pag impeachment, pwede talaga yan, no? Even for the AMLAC Sa bank records. records, may explicit Yes. na exception. Sa AMLAC Yeah. records, Sa AMLAC records, alalahanin natin, even to foreign counterparts, pwedeng mag-share ang government natin, ang AMLAC natin, pwede siyang mag-share even to foreign counterparts. No? So all the more, kung pwede kang mag-share sa mga ibang jurisdiction, all the more dito sa impeachment court na binigyan ng kapangyarihan ng saligang batas, no, na mag-issue ng subpoena para malaman yung sa mga relevant na issues dito sa articles of impeachment, no. So pati yung dun sa pinag-uusapan na foreign currency accounts, maliwanag din yan sa jurisprudence na that's not absolute. If it will cause grave injustice, we can look into the records. So pati dun sa mga lumipas na impeachment proceedings nung late Chief Justice Corona, makikita din natin, binuksan din ang accounts nun. So, pupuntahan natin ang jurisprudence, ang laws, constitution, even precedent, maliwanag na meron talagang So basihan. far naman sa 6 impeachment trial days, attorney, nakita namin na fair naman and neutral yung rulings ni Senator Chis Escudero as a presiding officer. So would you say na yung House prosecution team is looking forward this Monday or this week na positive ang magiging ruling niya in terms of this subpoena? Yes, definitely. But we think this is something that will be voted upon, no, yeah. by the senator judges and not just by the presiding judge himself.
himself. So, Follow up ko lang dun sa discussion AMLAC, no? Shinare nyo kanina, Atty. Tolosa, na sinishare sa iba-ibang jurisdictions ng AMLAC ng Philippines, no? But that only happens kapag kami certain threshold na na-hit, di ba? Ibig sabihin, kasi may mga nagpapakalat ng balita, no? Pinagpapasapasahan na lahat ng banking records natin. What makes this special, and kindly correct me na lang if I'm wrong, what makes this special is lumagpas dun sa threshold, yung frequency and total amount. Kaya siya sinishare sa ibang jurisdiction. yes, tama ho yun. And about this amount, so maganda hong balikan natin yung naging proceedings dun sa House of Representatives. Dahil umupo na ho doon ang Executive Director ng AMLAC, kung saan lumabas, merong financial transactions ang Vice Presidente, pati ng kanyang asawa, amounting to 6.7 billion. Magkano? No? 6.7 billion? Ilang bilyon? Bilyon! Billion! Kasi 6.7 eh. Okay. So, doon mo na yan. so yung sinasabi ding na fishing expedition, no, yan ho kasi, I'm sure, at si Attorney De Leon, alam mo yan. Ibig sabihin yan, wala kang basehan, sinisubukan mo lang baka pag tinignan natin itong account na to, baka may lumabas. No? Dito, alam natin na mismo ano ang mga bank accounts sa ang branch yan. Specific. Bakit? Dahil doon sa AMLAC reports, naka-identify na. No? So, maalalahanin natin, pagkatapos lumabas nitong 6.7 billion financial transactions, ang naging sagot dito ng panig ng Vice Presidente, ang sinasabi nila, baka pwede naman kasi yan, same amount, lumabas-pasok ng ilang beses. Pwede kasi yan from one bank account to another bank account of the same person, no? Although, maalala natin, ang SALN, 80 million lang. Ilang beses mo kailangang palabasin, pasok yan paulit-ulit para maabot mong 6.7 billion financial transactions. Pero ito yung katanungan doon. Kung yun ang depensa nila, hindi ho ba mas makakaganda para din sa kanila? Pakita natin yung laman ng bank accounts na to. Yeah. No? Tama. Para makita natin talaga na kung ang depensa nga nila, paulit-ulit lang yan, pumasok-labas, buksan natin para makita natin magkano talagang laman ng account. Board lang si Mans Carpio at saka si BP Sara Duterte. Labas-pasok tayo ngayon. Buong araw. Na para bang- na 6.7 billion. Na para bang- Sa kanilang. Ay, para sa Boring ang paraw. Para sa mga nagtatransfer ng pera sa online, may mga daily limit yan. At para ma-reach mo yung 6.7 billion, ilang accounts yan? Yeah. Gano'ng karami yan? Kasi kung may 500,000 limit sa PesoNet at 50,000 sa InstaPay, ilang bank account na milyon-milyon on a daily basis ang umiikot. Kaya talaga Tama. at least personally. Ang hinihirit nila ngayon, kasi syempre, ayaw nilang engage yung usapin ng 6.7 billion. Kaya sinasabi nila, ang depensa ay karapatan ng Vice President at isang pribadong individual, si Attorney Mans Carpio, ang kanilang sa kanilang privacy dun sa bank secrecy. Nananaig ba ang constitutional requirement for transparency and accountability versus their individual or personal na privacy? Sabi Attorney Tolosa, data privacy daw eh. Yun Kasi nga yung masyado inaanggulo. bakit patitinan niyo yung bank account? Meron silang Data Privacy Act. Tama naman ho yan. But unang-una siguro, alalahanin natin, hindi ordinaryong Pilipino ho yung pinag-uusapan natin na gusto natin tignan yung bank accounts. No? Correct. Siyempre, kapag ikaw ay isang public official, yung expectation of privacy dapat naiba ho yan sa isang aprobadong individual. Pagkatapos, pinakamahalago dyan, nandito tayo sa impeachment proceedings. Yeah. No? At ang binibigyan ng karapatan at kapangyarihan ng konstitusyon, ng impeachment court, na mag-issue ng subpoena, no? Para makita ho ang mga relevant documents tulad ho nitong bagay na to. At the end of the day, this is the highest form of accountability mechanism in the Constitution. So, para makita ho natin yung buong katotohanan patungkol sa bagay na to, yan ho ang mga magandang mga dokumento na makakatulong sa atin. Napakaganda ng mga explanation ni Attorney Tolosa at napakaganda rin naman talaga ng pagpresenta ni Attorney Chel Jokno as a public prosecutor. So, we appeal to the good senses of the senator judges na narinig nyo naman yung mga laws that support the opening of these documents, sana you vote positively, no? Dahil kung wala naman talagang tinatago, pagkabukas ng mga records na yan, edi makikita natin na inosente sila. Pero kung meron silang tinatago at dapat nating makita, dapat makita yan ng public at hindi through an executive session na ina-appeal. Richard, nung panahon mo, 'di ba, nung impeachment trial ni Erap Estrada,
Akala ko, abot pa tayo na. May gulatan dito may kabalayan ka na doon, di ba? Naalala mo na... Kala ko parang ng Commonwealth, hindi naman ganun. Parang medyo ganito yung sitwasyon na supposedly may bubuksan na ebidensya, tapos pinagbawalan ng 11 senators, and then eventually... Pinagsasasayaw pa nun, di ba? Oo, nag-text ka, Richard, sabi mo, makita-kita tayo sa EDSA. Ay, ang daming load ni Richard Diba? nun, Oo. Nasa Starbucks kaya ata nun. Naalala kita eh. Ano masasabi mo, Richard? Dami dyan, nilang na load. Ano ba yung similarities natin dito, no? And ito ba, isa ba to sa mga things na tinitingnan rin ng prosecution? Richard? Ako, ang favorite ko yung mga rini-replay ng mga highlights, whether yung mga intervention ni Senator Legarda, and I'm Back in looking the forward day. to, Back in the day. to ma-reiterate niya, same spirit Ano of sabi ni intervention. ni Senator Legarda? We're here to ferret out the truth. Yeah. Di ba? Saka favorite Loren, baka naman gusto ba mag-ferret Ba't out yung yung nagte-trending parati online kasi siya, si Alan Peter, yung sa isa pang impeachment trial, meron din siya mga magagandang sinasabi dito about transparency. Sa akong favorite parts ko, yung earlier versions and iterations ng mga minamahal natin senador ngayon, na either tahimik or parang medyo sablay yung mga interventions nila. Not sure kung where Ano they sabi ni, stand. ni Alan Peter? If you're not fit, we cannot acquit. Yun! Poetic eh! Baka kasi yung alam na yun, yung wala pang beard. May beard na kasi What yun, baka happened? ibang version. What happened, Bella? What happened? Pustahan. Paano ba dito? Pustahan ba tayo sa Lunes? Yun ang problema. Sasabihin niya ba yun? If you're Basta- not fit, we cannot acquit. Oh, Diba? basta ang request ko lang sana ang panalangin ko ma-factory reset si Senator Legarda. Bumalik siya sa Ayun. 2001 Jailbreak. version niya. Ma-jailbreak. Oo. Factory Gagawin kasi yun. iyak pa kasi nag-resign. Nalobot. Oy, dapat Attorney, isa pang tanong, no? Gaano kahalaga itong parte nito? Kasi syempre, 4 articles of impeachment, mahabang usapan ito. Pero dun sa kabuuan, no, dun sa big picture, gaano kamahalaga itong issue nito dun sa whole accountability exercise na ito? Well, para sa amin, napakalaga ho nito dahil talagang may personal na pakialam ang mga Pilipino ho dito dahil Yeah. isipin natin, 6.7 billion pesos ang pinag-uusapan na worth of financial transactions. So, gaano kadaming taong pwedeng pakainin dyan, gaano kadaming May eskwela ang pwedeng gawin. dyan. Yeah, exactly. No? So, napakahalaga ho talaga nitong usapin na to. Kaya kami ay nananalig na makita ho natin itong mga napaka-importanting dokumento na to. Para, yan naman ho lagi naming sinasabi, no? We're hoping, hayaan makapaglatag ng lahat ng ebidensya. Ang magkabilang panig, let's be fair to them, sila din. At pagkatapos ng paglilitis na to, ang mga ang mga senator judges, kasama na naman kababayan natin, doon sila bumuo ng pagpapasya. No? Karapat dapat pa bang manatili sa pwesto ang vice-presidente? Ang naisip ko lang sa 6.7 billion pesos, ilang 10,000 ni Alan Peter kaya tayo mabibigyan. Oh, di ba? Madating tayo dyan. Or ilan solar panel? Yeah, solar panel na. Pwedeng gawin. Kaya, ikaw ba pagpupunta ka ba doon, Attorney Tolosa? Kasi nakikita ko doon sa Senado eh. Kasi hindi naman ako nakakapasok doon sa hall, di ba? Doon sa impeachment court. Kinakamusta mo ba si Senator Pia? Hindi ho tayo nagkakaroon pa ng pagkakataon. Gusto ko lang sabihin, meron tayong 1,300 na live viewers ngayon. 1,300 dala ni Atty. Tolosa. Maraming salamat. Pero gusto ko namin makasama sa the rest of the episode. Pero talagang we are running out of time. Kaya hindi lang naman kami pwede ang dumaldal dito. Maaari kayong Correct. makisali sa huntahan.